May mga kwento na kapag nagsimula, hindi mo na maisip kung paano sila magtatapos. At may mga lihim na, kung hindi ka maglakas loob na kilalanin ang mga ito, automatiko silang makakahanap ng isang paraan upang ibunyag ang kanilang mga sarili, kahit nasubukan mong ilibing sila sa dilim. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang kwento na kahit ang mga kasama ay hindi lubos na mauunawaan. Ito ay kwento ng isang bata na kapag nakilala mo siya, hindi mo makakalimutan. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang aral tungkol sa pamilya, ngunit isa ring paalala na maaari mong malaman ang lahat ng bagay tungkol sa mundo sa paligid mo, ngunit hindi mo lubos na mauunawaan ang kadilimang bumabalot. Biglang umihip ang hangin. Noong 2010, sa isang liblib na nayon, isang ordinaryong pamilya, tulad ng marami pang iba, ang hindi sinasadyang nakatagpo ng isang lihim, isang nakakatakot na lihim. Isang bata na iniwan sa kalagitnaan ng gabi ay nagpakita sa kanilang buhay na parang kislap ng liwanag sa dilim. Ngunit ano ang nasa likod ng mga inosenteng mata ng bata? Siya ba ay isang anghel o isang sumpa na naghihintay na magising? Si Clara, isang 18 taong gulang na batang babae, at ang kanyang ina, habang naglalakad sa isang desyerto na kalye sa gabing walang buwan, ay natuklasan si Lino, isang inabandunang sanggol sa ilalim ng madilim na liwanag. Iniuwi nila siya, inampon at tinanggap bilang miyembro ng pamilya. Pero ano nga ba ang nakatago sa likod ng mga inosenteng mata na yon? Ang tunog ng ulan, mga kakaibang tunog. Tiyak, magtataka ka, paano maidudulot ng isang bata ang gayong kakaibang pagbabago? Paano makikita ang hindi maipaliwanag na mga kababalaghan sa sariling bahay ni Clara? At bakit nagsisimulang lumala ang mga bagay araw-araw? Mga gabing walang tulog, kakaibang ingay mula sa ilalim ng kama, mga mata ni Lino, hindi katulad ng ibang bata. Ang mga kakaibang bagay ay patuloy na nangyayari, at nang si Clara ay maglakas loob na tumingin ng diretsyo sa katotohanan, napagtanto niya na hindi lamang isang bata ang kanyang kaharap, kundi isang nilalang hindi tao. Maaaring mangyari ito sa sinuman. Dahil minsan, kapag naniniwala kang natagpuan mo na ang iyong hinahanap, dinadala ka ng katotohanan sa isang lugar na hindi mo inaasahan. At iyon ang kwento ni Clara, Lino at ng kanyang pamilya. Isang kwentong hindi tungkol sa mga gawa-gawang nilalang na madalas mong marinig sa mga lumang kwento, ngunit tungkol sa isang bagay mas malala pa. Samahan mo akong tuklasin ang kwento ng isang bata na may nakakatakot na sikreto, isang kwentong magpapaisip sa iyo, talaga bang naiintindihan natin ang lahat ng nakakubli sa dilim? Hindi dito nagtatapos ang kwentong ito. Nagsisimula pa lang. May mga kwento na nagsisimula sa tila ordinaryong sandali, ngunit pagkatapos ay nagbabago sa buong buhay ng isang tao. Isang gabi, nang mawala ang liwanag at bumagsak ang kadiliman sa malalayong nayon, aksidenteng nahawakan ng isang pamilya ang kanilang sariling kapalaran. At sa isang anak, isang inabandunang bagong silang nasanggol, isang kwento ang nagsimula kwento ni Lino. Mga yabag sa disyerto na kalsada. Si Clara, isang batang babae, 18 taong gulang, at ang kanyang ina, habang naglalakad sa daan patungo sa nayon sa dapit hapon, ay nakarinig ng mahinang sigaw na umaalingaw-ngaw mula sa kabubatan. Isang sigaw na parang sigaw ng tulong, umaalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Tumingin si Clara sa tunog, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang pumasok sa kanya. At pagkatapos, nakita nila ang isang sanggol, nakahiga sa ilalim ng lilim ng isang puno, iniwan sa madilim na gabi, walang ingay, walang sinumang magtatanggol dito. Sumugod si Clara, dilat ang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Isang batang may maputi na balat at mapupungay na mga mata,
ngunit nakatingin sa mga mata na iyon may mali. Nang walang pag-iisip, nagpasya ang ina ni Clara na iuwi ang bata. Bubuhayin natin siya, ang sabi ng ina ni Clara. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng hindi nakukuhang pag-aalala. Gayunpaman, walang sinuman ang maaaring umasa na ito ay magbabago sa kanilang buhay. Si Lino, ang batang iyon, ay naging bagong miyembro ng pamilya ni Clara. Sa bawat araw na lumipas, lumaki si Lino sa pagmamahal at pangangalaga ni Clara at ng kanyang ina. Pakiramdam ni Clara ay nahanap na niya ang nakababatang kapatid na matagal na niyang inaasam. Ang mga sandali ng paglalaro, ang matingkad na ngiti ng batang iyon ang nagpatingkad sa kanilang simpleng bahay. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Sa madilim na gabi, kapag ang buong pamilya ay mahimbing na natutulog, minsan ay maririnig ni Clara ang magaan na yabag na naglalakad sa pasilyo at madilim na anino sa labas ng bintana. Si Lino, ang anak na minahal niya bilang bahagi ng kanyang pamilya, ay nagsimulang magbago. Maliit na pagbabago ngunit hindi dapat palampasin. Hindi na si Lino ang batang nakilala ni Clara. Ang kanyang mga mata na iyon ay hindi na dalisay, hindi na inosente. Napansin ni Clara, nang tumingin siya sa mga matang iyon, may pagkakaiba, isang bagay na malalim, hindi maipaliwanag. Minsan, tinitignan siya ni Lino ng malamig kahit mapanganib na tingin. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang sa mga mata. Nagsimulang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan si Clara. Sa tuwing halos maramdaman ni Lino ang kawalan ng kapanatagan ni Clara, tatahimik ang bata, hindi umiimik, ngunit ang mga matang iyon ay malalim na tila nagtatago ng isang kahila-hilakbot na lihim. Noon nagsimulang maghinala si Clara na ang batang inampon niya ay maaaring hindi isang normal na bata. Talaga bang mula sa isang normal na pamilya ang batang ito, o ito ba ay isang kaayusan ng kapalaran na hindi niya maiiwasan? Paulit-ulit na bumabagabag sa isipan ni Clara ang mga tanong, habang nararamdaman niya na, sa likod ng kainosentehang iyon ay isang bagay na hindi mahuhulaan. Si Lino, ang batang mahal ni Clara at ng kanyang ina, ang batang tinanggap nila sa mga bisig ng pamilya, anghel ba talaga siya? O isa ba siyang sumpa na hindi sinasadyang naibalik nila? Nagsisimula pa lang ang kwento ni Lino at ang kakaharapin ni Clara at ng kanyang pamilya ay isang hindi maisip na labanan. Isang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At sa huli, ang katotohanan ay mabubunyag. Madalas nating iniisip na kapag tinatanggap natin ang isang bata sa ating buhay, sila ay magdadala ng saya at kaligayahan. Ngunit ang mga bagay ay hindi palaging ganoon kasimple. Napansin ni Clara na si Lino ay hindi katulad ng ibang mga bata. Isang banayad ngunit halatang pagbabago, at ito ay nagiging mas kakaiba. May mga bagay na hindi niya maipaliwanag, pero habang pilit niyang tinatanggihan, mas nagiging halata ito. Ang balat ni Lino ay hindi na malambot na balat ng isang bata. Kung minsan, kapag hinawakan siya ni Clara, parang hinahawakan ang isang layer ng malamig na balat na hindi tao. Araw-araw nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata. Ang matingkad na kayumangging mga mata ay biglang naging itim, kasing lalim ng kailaliman. Tumingin si Lino sa lahat, ngunit ang mga matang iyon ay hindi na inosenteng mata ng isang bata. Sa halip, mayroong isang bagay na nakakatakot, puno ng misteryo. Lalong nagiging halata ang pakiramdam na ito nang mapansin ni Clara ang mga kilos ni Lino. Hindi siya katulad ng ibang bata. Tumahimik siya ng sobrang tagal na para bang may iniisip na hindi maintindihan. At kung minsan, nadatna ni Clara ang bata na nakatingin sa kanya na parang binabasa nito ang nasa isip niya, na para bang alam ni Lino ang lahat ng iniisip niya. Ang mga kakaibang fenomena sa bahay ay naging mas madalas. Umalinggaw sa dilim ang malalambot na yabag kahit walang tao.
Bumukas at isinara ang mga pinto ng mag-isa nang walang humawak sa kanila. At hating gabi, kapag natutulog ang buong pamilya, minsan ay nakakarinig si Clara ng mga bulong, mga tunog na hindi maipaliwanag. Nakakatakot ang mga bulong ni Clara na parang may nakatayo sa tabi niya kahit walang tao. Isang gabi, habang nililinis ni Clara ang kanyang silid, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanya kahit na nakasara ang bintana. Nanlamig ang buong katawan niya at saglit may nakita siyang anino na dumaan sa likod ni Lino. Lumingon siya ngunit wala. Gayunpaman, hindi napigilan ng kanyang puso ang pagtibok. Si Lino, na may malalim na mga mata na nakatingin sa kanya, ay tila hindi nabigla. "Wala po akong ginawa, inay," sabi ng bata, ang boses na parang nagmumula sa malayong lugar. Noon nagsimulang mag-alinlangan si Clara at matakot. Anong nangyari kay Lino? Ang mga kababalaghang ito ba ay tanda ng isang bagay na kakilakilabot, isang lihim na hindi maaaring pinaghihinalaan ng kanyang pamilya? At nang hindi nasagot ang mga tanong, isang mahalagang babala ang nagmula sa lolo ni Clara. Ang lolo ni Clara, puno ng solemn. "Clara, hindi mo naintindihan. May kinakaharap tayo na hindi maintindihan ng hindi ordinaryong tao." Nagulat si Clara at nakinig sa kanya. Ang lolo na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay nanirahan sa isang kakaibang buhay, at ang mga kwento na kanyang sinabi tungkol sa mga mahiwagang nilalang, tungkol sa mga supernatural na puwersa, ay nagpanginig sa maraming tao sa nayon. Sinabi niya na maaaring hindi isang normal na bata si Lino at maaaring isang ibang nilalang. Dapat mong protektahan si Lino. May mga feng shui remedies, charms, rituals na makakapigil sa kanila. Pero kung hindi mo ito gagawin ng tama, kung hindi ka malakas, things will be bad. You must use everything you have to protect your family. Hindi alam ni Clara ang gagawin. Tama ba ang kanyang mga babala? At kung talagang supernatural na nilalang si Lino, ano ang kakaharapin ng kanyang pamilya? Ang mga kakaibang tunog, ang mga pagbabago sa kanyang katawan, lahat ay nagparamdam kay Clara na siya ay nawala sa isang bangungot na walang paraan. Sa mga babalang ito, alam ni Clara na ang kanyang pamilya ay nahaharap sa isang hamon na hindi inaasahan ng sinuman. May naghihintay na madilim. At ang tanging tanong na natitira, sapat ba silang malakas na harapin ito? Tiyak hindi nila alam ang lahat tungkol kay Lino. Ngunit kapag nabunyag ang sikreto, makakaligtas kaya ang pamilya ni Clara sa madilim na gabing ito? Sa paglipas ng panahon, mas lalong naramdaman ni Clara ang kakaiba sa katawan ni Lino. Ang hindi maikakailan ng mga palatandaan, ang lalong malinaw na mga pagbabago ay naging dahilan upang hindi siya manatiling walang malasakit. At pagkatapos, nang ang mga kakaibang bagay ay hindi na lamang sa sariling negosyo ni Lino, nagsimulang matuklasan ni Clara ang isang kakilakilabot na katotohanan. Talaga bang konektado ang pamilya ng bata sa isang misteryosong nilalang, ang aswang? Ang tunog ng ihip ng hangin na malakas, ang paghina ni Clara ay umalingaw-ngaw sa madilim na gabi. Si Aswang, ang mahiwagang nilalang na laging pinag-uusapan ng mga tao sa mga kwentong ikinuwento sa paligid ng apoy. Mga nilalang na kumain ng tao, lalo na ang mga bata, upang mapanatili ang kanilang walang kamatayang buhay. Hindi napigilan ni Clara ang pag-isip tungkol dito, dahil sa araw-araw na pagtitig niya sa mga mata ni Lino, mas malinaw niyang nararamdaman ang pagbabago. Si Lino, ang batang iniuwi niya, pinalaki bilang sariling kapatid tao nga ba? Ang mga palatandaan ng aswang ay hindi lamang sa mata o balat ni Lino. Sa kanyang paglaki, siya ay nagbago ng hindi mapigilan. Sa gabi, mas maraming kakaibang kilos ang nakita ni Clara mula kay Lino, hindi maipaliwanag na mga tunog.
Lalo na, sa tuwing kabilugan ng buwan, si Lino ay naging mas kakaiba kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang kakaibang apoy na nagniningning sa dilim. Ang tunog ng paglalagari ng kahoy ay umalingaw-ngaw, tulad ng isang babala mula sa nakaraan. Isang gabi, nang papasok si Clara sa silid ni Lino upang tingnan ito, may narinig siyang kakaibang ingay. Isang kaluskos mula sa ilalim ng kama, parang may gumagapang sa sahig. Nagmamadaling binuksan ni Clara ang pinto at nakita si Lino na nakatayo, nakatingin sa bintana, nagniningning ang mga mata na parang mandaragit. Ang bata ay hindi nagpakita ng anumang takot, ngunit nakatayo lamang doon, tahimik. At pagkatapos isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Napasigaw si Clara, tinawag ang kanyang ina. Ngunit nang dumating siya, bumalik sa normal ang lahat. Si Lino, na inosente pa rin ang mukha, ay walang ideya sa nangyari. Naramdaman ni Clara ang alon ng takot na bumalot sa kanya. Hindi tao si Lino. Isang nilalang na hindi niya maintindihan. Hindi na mabuhay sa takot si Clara. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang matigil ang pagbabagong ito, upang iligtas ang kanyang pamilya at protektahan si Lino mula sa kanyang sarili. Ngunit nang makaharap ang isang supernatural na nilalang na parang aswang, ang lahat ay naging malabo at mahirap kontrolin. Nagsimulang humanap ng paraan ang pamilya ni Clara para harapin ang panganib. Isang gabi, matapos makinig sa payo ng kanyang lolo, na may nakaraan sa mga mystical na nilalang, napagpasyahan nilang magsagawa ng isang sinaunang ritual upang hindi maging ganap na aswang si Lino. Ang lolo ni Clara, malalim at solan. Clara, iisa lang ang paraan para matigil ito. Dapat itong gumamit ng kapangyarihan mula sa kabilang mundo. Isang ritual para mapanatili ang bahagi ng tao dito. Ngunit kailangan mong maging maingat. Ang mga nilalang na tulad ng mga aswang ay hindi madaling mapigil. Kailangan mong gawin ito ng maayos, kung hindi, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Walang ideya si Lino sa nangyayari. Ang bata ay patuloy na namumuhay gaya ng dati, ngunit si Clara mismo ay nakakaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Maililigtas ba niya si Lino? O babayaran ba ng kanyang pamilya ang halaga para sa pagpapalaki na ito? Parami ng parami ang mga kakaibang fenomena na lumilitaw sa bahay. Dumadaan ang mga madilim na anino sa mga bintana sa gabi. Umaalingaw sa dilim ang malalambot na yabag kahit walang tao. At isang gabi, nang subukan ng pamilya ni Clara na maghanda para sa ritual, hindi nila inaasahan na isang mas malaking banta ang naghihintay at hindi madaling mapapatawad. Unti-unting nabubunyag ang sikreto ni Lino na itinago sa loob ng maraming taon. Dapat labanan ng pamilya ni Clara hindi lamang ang mga mapanganib na nilalang, kundi pati na rin ang kanilang sariling mga damdamin. Ang pinakamalaking tanong ay, mapoprotektahan ba nila si Lino? O si Lino mismo ay magiging isang nakamamatay na panganib sa kanilang lahat. At habang sumisikat ang kabilugan ng buwan, at binabalot ng kadiliman ang lahat, ang kwento ni Lino ay magpapakita ng isang landas na walang balikan. Matapos ang mahabang gabi ng takot at kakaibang pangyayari, napagtanto ng pamilya ni Clara na hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Ang banta ng mga supernatural na nilalang ay patuloy na nagkukubli, at sa pagkakataong ito, hindi na sila mga multo lamang sa dilim. Aswang, ang misteryosong nilalang na minsang nagpakilig sa maraming tao, ngayon ay tunay na pumasok sa kanilang buhay. Ang mga pag-atake mula sa aswang at iba pang mapanganib na nilalang ay nagsisimula ng tuloy-tuloy. Gabi-gabi, sa pagsikat ng buwan, ang pamilya ni Clara ay kailangang harapin ang mga nakakatakot na halimaw, hindi lamang mula sa kadiliman kundi pati na rin sa anak na kanilang inampon.
Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang umaatake upang pumatay, ngunit sinusubukan ding akitin si Lino sa kanila upang gawin siyang bahagi ng supernatural na mundo. Si Clara at ang kanyang pamilya ay hindi maupo. Alam nilang kung wala silang gagawin, magiging bahagi si Lino ng masamang mundong ito at mawawala sa kanila ang nag-iisang kamag-anak na natitira sa kanila. Sa tulong ng kanyang lolo na nakipaglaban sa mga supernatural na nilalang sa nakaraan, nagsimulang maghanda ang pamilya ni Clara para sa hindi maiiwasang paghaharap. Natutunan nila ang tungkol sa mga sinaunang ritual, mga espesyal na sandata para pumatay ng mga aswang, at mga paraan upang maprotektahan si Lino mula sa mga puwersang madilim. Itong mga sandata, itong mga ritual, lahat ng ito ay ang ating huling pag-asa. Hindi natin basta-basta haharapin ang mga ganitong nilalang na may kumbensyonal na puwersa. Malakas sila, mayroon silang kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit kung gagawin natin ito ng tama, hindi nila magagawang lusubin ang ating mundo. Nagbabago ang background music sa isang mystical sound na lumilikha ng mythical feel. Sinimulan ng pamilya ni Clara ang sinaunang ritual, pagpapakalat ng asin, pagguhit ng mga anting-anting, at paghahanda ng mga krus bilang sandata sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tahimik silang nanalangin, hindi naglakas loob na ibuka ang kanilang mga bibig, dahil alam nila na ang bawat maling galaw ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng lahat. Sa paglipas ng mga araw, mas tumitindi ang mga pag-atake. Nakiisa ang buong pamilya sa laban. Si Clara, ang kanyang ina, at ang kanyang lolo, bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa diskarte para protektahan si Lino. Ngunit sa pagharap nila sa mga nilalang na iyon, mas napagtanto nila na ang pinakamasamang bagay ay hindi ang mga pag-atake ng mga aswang, kundi kung ano ang unti-unting nagiging si Lino. Mga umaalingaw-ngaw, mga yabag na tumatakbo sa lupa. Hindi na lang inosenteng bata si Lino. Nagbabago na siya. Napansin ni Clara ang hindi maipaliwanag na pag-ugali ni Lino. Hindi lamang siya nagkaroon ng malamig na mga mata, ngunit nagpakita rin siya ng lakas na higit pa sa normal na antas ng isang bata. Sinimulang gamitin ni Lino ang lakas na iyon para labanan ang masasamang nilalang. Ngunit walang nakakaalam kung kaya niyang kontrolin ang madilim na kapangyarihang iyon. Ang buong pamilya ay nagsimulang harapin ang mapanganib na labanan. Isang gabi, nang maliwanag ang buwan sa kalangitan, lumitaw ang mga masasamang nilalang sa bahay ni Clara. Si Aswang, na may mapupulang maapoy na mata, ay pumasok sa bahay. Nagsimula ang matinding paghaharap. Si Clara, ang kanyang lolo at ina ay kailangang lumaban ng buong lakas. Kasabay nito ang pagtayo ni Lino na parang may hinihintay. Biglang lumingon si Lino, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy, at isang kakaibang alon ng kapangyarihan ang lumabas na nagtataboy sa mga nilalang. Anong nangyari kay Lino? Hindi na siya ang anak na minsang minahal ng kanyang pamilya. Siya ay naging isang nilalang na may kapangyarihang lampas sa kakayahan ng tao. Nakatayo doon si Clara, hindi alam ang gagawin. Kaya ba niyang protektahan si Lino? O si Lino mismo ang magiging pinakamalaking panganib na dapat harapin ng kanyang pamilya? Unti-unting nabubunyag ang sikreto ng nakaraan ni Lino. Ang batang lalaki ay hindi tao. Siya ay isang nilalang na nakakabit sa supernatural na mundo, isang nilalang na ipinanganak mula sa madilim na puwersa. Pero hindi alam ng lahat, bitbit din ng batang ito. Ang pamilya Clara ay handa na para sa huling labanan. Isang labanan hindi lamang para protektahan si Lino, kundi para pangalagaan ang pag-ibig, pag-asa at lahat ng natitira sa mapayapang buhay noon. Lino, kaya ba niyang malampasan ang sarili niyang kapalaran?
O magiging bahagi ba siya ng mundo ng walang hanggang kadiliman? Iyan ang tanong na dapat harapin ng pamilya Clara kapag nagsimula na ang labanang ito. Ang mga bagay ay sa wakas ay umabot sa punto ng walang pagbabalik. Si Clara at ang kanyang pamilya ay hindi na mabubuhay sa mga anino, hindi makaiwas sa mga lihim na matagal nang naghihintay na lumabas. Si Lino, ang batang minahan ni Clara bilang kanyang sariling kapatid, ngayon ay nagtataglay ng isang kakilakilabot na katotohanan, isang katotohanang hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang naghahanda ang pamilya ni Clara para sa isang huling ritual para protektahan si Lino, may biglang tumawag sa telepono. Ang lolo, nang malaman ang ilang malalalim na sikreto, ay tinawag si Clara sa nag-aalalang boses. Clara, dapat mong malaman ang totoo. Si Lino ay hindi isang ordinaryong bata. Hindi mo maaaring itago ang katotohanan magpakailanman. Ang mga biolohikal na magulang ni Lino sila ay mga aswang. Hindi makapaniwala si Clara sa kanyang narinig. Ang kanyang mga salita ay parang isang alon na tinangay ang lahat ng kanyang pag-asa. Aswang, paulit-ulit niya, habang ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi nasasagot. So Lino, ano ba talaga siya? Paanong ang isang bata ay nagdadala ng napakasamang dugo? Sa kabila ng ayaw maniwala, nagsimulang malaman ni Clara ang tungkol sa mga biolohikal na magulang ni Lino. Hinanap niya ang mga alaala nito at natuklasan na sila, ang mga mystical na nilalang na palaging kinatatakutan ng mga tao, ang nagsilang kay Lino. At ngayon, ang hindi maikakaila na katotohanan, si Lino ay unti-unting naging bahagi ng mundo ng kadiliman. Ang pakiramdam na ito, ang takot na ito, ay hindi mabata para kay Clara. Nakatayo siya sa isang sangang daan, kung saan ang bawat pagpipilian ay humahantong sa sakit. Paano siya makakapagpasya sa pagitan ng pagmamahal niya kay Lino at ng panganib na dulot nito sa kanyang pamilya? Paano niya pakakawalan ang batang inalagaan niya sa loob ng maraming taon para lang maprotektahan ang sarili at ang kanyang pamilya? Kailangang gawin ni Clara ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Panatilihin si Lino na patuloy na protektahan siya, alam na sa kalaunan ay magiging isang supernatural na nilalang, mapanganib at hindi maibabalik. O ibigay siya sa mga mahiwagang nilalang na iyon, upang hayaan siyang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan at tanggapin ang kanyang paunang natukoy na kapalaran. Nang gabing iyon, nang sumikat ang buwan, nagpasya si Clara na gawin ang huling ritual. Sama-samang tumayo ang pamilya, magkahawak ang mga kamay, habang nakatayo sa harapan nila si Lino. Tumingin si Clara sa kanyang mga mata, na hindi na sa isang inosenteng bata, kundi isang nilalang na hinila sa isang mundo kung saan walang pagtakas. Sa sandaling iyon, alam ni Clara na kahit anong gawin niya, hindi na babalik sa dati ang kanyang pamilya. Hindi na normal na bata si Lino. Siya ay isang nilalang ng kadiliman at hindi nila yon mababago. Ngunit hindi mabitawan ng isang bahagi ni Clara. Mahal niya si Lino at gusto niyang protektahan ito, kahit na alam niyang ang paggawa nito ay hahantong sa pagkawasak ng sarili niyang pamilya. Sa huli, gumawa ng desisyon si Clara. Sa pangwakas na pagkilos, pinili niyang protektahan si Lino, kahit na ito ay nagkakahalaga sa kanya. Hindi niya kayang ibigay siya sa mga maiitim na nilalang na yon. Hindi niya hahayaang maging halimaw si Lino kahit na anak ito ng isang aswang. Sa desisyong ito, ang laban ay hindi lamang laban sa aswang, kundi laban din para protektahan ang nanatili sa kanyang puso, pag-ibig, pag-asa, at katatagan ng kanyang pamilya. Nadaig ni Clara at ng kanyang pamilya ang mga supernatural na puwersa, hindi lamang sa kapangyarihan ng mga sandata o sinaunang ritual, kundi sa kapangyarihan ng pagmamahal at sakripisyo. Nagtapos sa open ending ang kwento ni Clara at Lino. Bagamat natalo na nila ang kadiliman, alam ni Clara na ang iba pang hamon ay palaging naroroon.
Ngunit isang bagay ang tiyak, gaano man ang pagbabago ng mundo, ang pag-ibig at sakripisyo ang palaging magiging pinakamalaking lakas na maaasahan nila. At para kay Clara, ang pamilya ang hindi mabibiling mapagkukunan ng lakas na walang makakasira. Kaya, anuman ang mangyari, ang pagmamahal sa pamilya ay palaging ang tanging bagay na hindi nagbabago. Sa dilim man o liwanag, ang pamilya pa rin ang lugar kung saan makakahanap tayo ng ginhawa at lakas upang magpatuloy.